Umabot sa mahigit 1 bilyong pisong tax liabilities ang tinakasan ng ilang kumpanya matapos makumpiska ang nasa 450,000 na mga vape products. Sabay-sabay itong winasak ng BIR at naitala na pinakamarami sa mga nasamsam ay sa mga lugar ng Metro Manila. Alamin ang detalye sa aking report. Pinaunahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nationwide destruction ng mga illicit vape products. Makikita nyo nga sa aking harapan yung ilan lang sa mga halimbawa ng illegal na disposable vape products na sinira nila ngayong araw. Ayon pa nga sa BIR, nagkakahalaga ang tax liabilities nito ng bilyong-bilyong pisong halaga. Aabot sa 450,000 units ng mga illegal na vape ang minarkahan at winasak ngayong araw ng BIR na may halagang hindi bababa sa 1.3 billion pesos na tax liabilities. Nasamsam ang mga ito sa iba't ibang operasyon ng ahensya sa buong taon. Pinakamarami raw sa kanilang mga nakumpiska ngayong 2025 ay mula sa mga distributor, seller at e-commerce platform na mula sa Metro Manila, sinundan ng Caloocan at iba pang mga rehiyon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lahat ng mga ito ay nakumpirma na walang excise tax stamp at hindi rehistrado sa ahensya na nangangahulugan lamang daw na iligal, walang buwis at hindi dumaan sa tamang proseso. Idinagdag pa ni Mendoza na mas paiigtingin pa nila ang operasyon ng BIR para masawata ang mga iligal na nagbebenta nito hindi lang sa vape kundi sa lahat ng mga produkto. So sa mga darating na araw, makakaasa po kayo na paiigtingin pa natin ang ating enforcement operations laban sa mga nagbebenta at distributor ng mga illicit products na ito. Hindi lamang po ng mga vapes but even other products na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa tamang regulasyon at hindi nagbayad ng tamang buwis. Hindi talaga kinakailangang tantanan, dapat sunod-sunod at intensified at consistent ang enforcement operations natin. Kaya you can rest assured that in the coming days, we will further intensify our enforcement operations kasi kung merong gap, merong hiatus sa enforcement, bumabalik sila. Kaya kinakailangan hindi talaga natin tantanan ito at mas intensified para tuluyan ng mawala sa market. Binigyang diin naman ng BIR na malaki ang nagiging papel ng nakokolektang syntax sa mga vape, sigarilyo at iba pang produkto na may hindi magandang epekto sa kalusugan dahil ginagamit itong pondo ng pamahalaan sa mga health program ng bansa. Mahaharap naman sa iba't ibang administratibong kaso ang mga individual at negosyo na mapapatunayang sangkot sa bentahan ng illicit vape. Well, meron silang criminal and administrative liability for this. So yung mga distributors na nagdi-distribute nito, makakansela ang kanilang registration and even ang kanilang permit to operate business. And at the same time, may criminal liability din ito. Kaya may mga pending cases tayo na nakasampa sa korte at meron pang iba na undergoing case build-up na isasampa din natin. Well, tuloy-tuloy naman po ang pagpa-file natin ng kaso, hindi nga lamang. Meron po tayong mga pending cases na against those entities, against those persons na involved dito sa mga illegal or seized illicit vape products na ito. May mga nakapending na po sa korte at meron pang undergoing case build-up ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue. Samantala sa kabuuan ayon sa BIR, nasa 750,000 ang total seized vape products ng BIR, katumbas ito ng 2.7 billion pesos na tax liabilities. Lahat daw ng mga ito ay nakatakdang wasakin sa mga susunod pang araw kasama ang nauna ng 450,000 ngayong araw. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.